Hello po mga ka-medical assistants. Gumagawa din po ako ng mga video yan na kailangan nyo po para mapanood nyo, mabigyan ko kayo ng idea. Ito pong nakikita nyo, yun po ang mga video kong ginagawa. Kaya kung gusto nyo pong mapanood, punta na po kayo sa channel ko. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Dinah Tolentino and please subscribe. So pag-usapan po natin ay tungkol sa pagpapa-schedule sa DSWD. So, i-update ko po kayo. Ganito po yun. Kahapon po, galing akong DSWD. That date is September 18. September 18 po, napunta akong DSWD Batasan. Kuha po kasi nang ako ay kumuha ng schedule. Ngayon po, pag doon po kayo sa main gate, nagpunta at nagtanong, nakuha kayo ng schedule, hindi po kayo papapasukin. Pero sasagutin po kayo ng guard na doon po kayo pupunta sa gilid, kung saan doon nyo makikita yung terminal ng tricycle, tapos liko po kayo, tapos dire-diretso lang po kayo doon. Ngayon, makikita nyo po doon sa gilid, may mga tao po doon nakapila. Pero, nung pumunta ako dun, ay kakaunti lang yung mga taong nakapila. Andun po nakapila din yung mga priority lane. Andun din po yung nakapila yung mga regular lane. Yung pumpilang yun, sa gilid na yun, yun po yung mga kumukuha ng schedule. Ngayon po, kapag kukuha po kayo ng schedule, napakadali lang po. Easy na po. Kasi sa naranasan ko po kahapon, September 18, nagpunta nga po ako doon at kumuha po ako ng schedule. Nataon naman na kaunti po yung tao. Kaya po siguro kaunti na nga yung tao dahil nga po may mga satellite office na hindi na po napupunta yung mga taga-ibang lugar doon. Kumbaga puro around Quezon City ang nagpapa-schedule po doon. Kaya po siguro ganun. So kumbaga natsambahan ko naman po maunti lang talaga kami. Baka po mga lang kami, mga 14 katao. So, nung kumuha po ako doon ng schedule, ang pangyayari po, nung ako na po yung interview nung magbibigay ng schedule, hiningan lang po ako ng ID, isang valid ID. Tapos, tinatanong nila kung naka 3 months na. Sabi ko, lampas na po ng 3 months. At, yun nga po, kinuha ang ID ko, kinuha yung ID number ko. Yung pong ID binigay ko is PWD ID. Ngayon, sinusulat po nila yun. Tapos, bibigyan nila po kayo ng mga medical requirements. Yung isa po siyang papel na mahaba na kung saan doon nakalista yung mga medical requirements. Lalagyan po yun ng pangalan nyo. Halimbawa, pangalan ko po, Chenche, ganun, pangalan ko. Tapos, doon po sa pinakababa doon, lalagay po yung kanilang ibinigay na schedule. So, September 18 po ako nagpila kahapon. Monday po yun. So, ang schedule ko po nakuha is September 25. Meaning, 1 week po yung pag-aantay. 18 ako nag-apply for schedule. Then, 25 po yung magiging payout ko. So, dun po sa time na magiging payout mo, kailangan po ikaw ay kumpleto yung mga requirements na tataglayin para po maproseso kayo sa payout na. Kasi pagpunta nyo po doon sa time na schedule, yun na rin po yung payout nyo. Kung walang magiging problema, doon po sa mga requirements nyo. So, yun po yun. Kaya kung gusto nyo po magpa-schedule, punta lang po kayo doon sa pinakang gilid ng DSWD Batasan. Kung saan makikita nyo mga yellow tricycle. Then, diretso lang po kayo doon. Tapos, pagdating naman po doon, hindi na po kayo papasok mismo sa loob ng DSWD. Alam niyo po kung saan lang. Doon po sa pinakapilahan ng tao. Ngayon po, meron doon mga waiting shade. Doon sa waiting shade, may upuan. May dalawa po doon NCR official. So, makakakita po kayo doon ng dalawang DSWD official. Nandun po sila sa may hallway po, doon sa waiting shade. So, sila po yung magbibigay sa inyo ng schedule. Ang gagawin po nila, hihingan po kayo ng ID,
Then tatanungin po kayo kung naka 3 months after na kayo. Tapos bigyan po kayo ng medical requirements list. Then doon nakasulat yung pangalan nyo sa ibabaw. Tapos dun sa baba, yun po yung nakasulat yung schedule nyo kung kailan po kayo babalik. So ganun po kabilis ang proseso kung paano humingi ng schedule ngayon sa DSWD. So magpapa-schedule po kayo ng katulad ko, nagpa-schedule ako ng 18. So 1 week before, September 25, ang balik ko po. So hindi na po kayo makakapasok dun sa loob pag pa-schedule. Doon lang po kayo sa may hallway sa pila. Nandun na po, may 2 opisyalis na po doon. Napakaginhawa na po ngayon magpa-schedule. At higit po sa lahat, wala na po yung 1-day process na iba na po ang patakaran. Dahil kapag po 1-day process, dumadagsa po ang mga tao. Halos inaabot po ang mga DSWD staff officer ng alauna. Patapos lang yung mga taong humingi ngayon na iba na po. So, by scheduling na po ang processing ngayon po para makahingi po tayo ng medical assistance sa DSWD. Kaya kailangan po ay kompletuhin na po yung mga papel nyo bago sumapit yung schedule nyo. Kasi kapag kumpleto po mga papel ninyo, ay sigurado makaka-payout po kayo sa araw ng inyong schedule. So, yun lang po din. Manood po kayo ng mga video ginawa ko about medical assistance. Marami po akong mga video ginagawa tungkol dyan. So, kung gusto nyo mapanood, punta lang po kayo sa akin channel, Dina Tolentino. So, thank you po. And God bless. Good luck.